Kalikibaran sutin sa dea, mibun sutit wakan tamatodem sa upo. Ang Sablayan sa Occidental Mindoro ay ang pinakamalaking munisipalidad sa Pilipinas. Malaki ang potensyal nito pagdating sa agrikultura tulad ng pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, partikular na ang mga baka. Kilala rin ang Sablayan bilang tahanan ng mga indigenous people o katutubong mangyan. Sa Sitio Palsikayon, Barangay Pag-asa, matatagpuan ang tribo ng mga Alangan. Ako po si Boy Magan, isang leader po sa Sitio Palsikayon, Barangay Pag-asa. Ako po isang tribong Alangan. Nung hindi pa po kami nakikilala ng mga pamahalan, medyo mahirap po ang buhay namin. Dahil po wala po kaming ibang mapupuntaan. Pag-araw na po ay maghapon po kami nasa gubat, naghahanap po ng pagkain. Minsan po hindi na nagkain ng tanghalian dahil po sa mahirap po na kaming mga tutubo. Yung dati po namin kinakain, nagdanami po sa gubat. Pag-hapon, nais na rin namin na may dala sa pamilya. Medyo mahirap po ang pamumuhay namin dati. Minsan po, makakulangan po sa pagkain. Minsan, isang araw, kumain ng 2 beses. Mahirap din po na umanap ng pagtatrabahoan. Upang matulungan ang mga katutubong mangyan na magkaroon ng matatag na kabuhayan at bilang sagot sa suliranin ng bayan hinggil sa kakulangan ng karne, nagkaloob ng 1.5 milyong halaga ng Seed Capital Fund ang DSWD sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program para sa proyektong pagbabaka. Kung may kakulangan ng ating bayan sa karne, isa ito sa mga pag-isipan na ang mga katutubo ang mag-aalaga, sila na ngayon ang mga magsusupply ng pangangailangan natin sa merkado. Ang ating mga kapatid na katutubo ang mayroong pinakamalawak na lupain. Sila rin ang nandun sa antas na kung tawagin natin ay below poverty line. Kung makakatulong sa kanilang kabuhayan, magagamit nila yung kanilang napakalawak na lupain para alagaan itong mga baka. Nagkaloob rin ang lokal na pamahalaan ng Sablayan ng karagdagang 1.5 milyon upang mapalawig ang pagbabaka. Sa kabuuan, 200 pamilya ng mga katutubong mangyan na ang nakikinabang rito. Yung allotment na budget ng Department of Social Welfare and Development para sa SLP ay tinapatan ng ating lokal na gobyerno. So kung magkano yung allotment ng DSWD, yun din ang ilagay ng ating munisipyo para mapalawak ang programa. Bukod dyan ay yung pagsiguro sa pagbabantay ng ating tanggapan ng pambayang veterinaryo para siguraduhin na ang mga balaga nating baka ay malusog, ligtas, at higit sa lahat ay mapaparami natin. Sa pag-aalaga po namin ng baka ay may support talaga po ang Agriculture Office. Pupurgahin po namin yung mga baka. Ang isang hamon sa amin dito, yung maraming garapata yung mga baka nila. Dahil na nagiging problema ng pamamayat ng baka at sa pagkakasakit hanggang sa mamatay po yung iba. Kami naman ay tumutulong talaga sa pagbibigay ng karunungan sa katutubo nating nag-aalaga ng baka. Lagi nating binibigyan ng trabaho sila na bantayan yung baka ng maayos at saka kung maaari magre-report sila kapag may problema yung baka. Sabihin nila kung may sakit para natin kagad masolusyonan maging malusog yung mga hayop po. Yung mga baka naman ay nasa pangangasiwa din ng PCIC o dili kaya naman sa panahon ng kalamidad ay maaari itong mapalitan. Ang programa po ng PCIC patungkol po sa ating insurance sa pagbabakahan. Ito po ay insurance na sumasagot para po in case na may mangyari po sa mga alagang baka ng ating mga nag-aalaga ay mapalitan po ng panibagong baka. So ito po yung kahalagahan nito. Mababayaran po siya ng PCIC ay pwede pong magsimulang ulit yung atin pong nag-aalaga ng baka. Katuwang ang lokal na pamahalaan, ang naging strategiya ng mga katutubo ay ang pagpaparami muna ng mga alagang baka
at ang pagbebenta ng baka ay magsisimula pa lamang sa ikatlong taon ng proyekto. Ito po ay communal ownership. Ibig sabihin ay pag-aari ng tribo. Ang pagpapasya, kung ito ba ay ibebenta, ay nasa kamay ng tribo. Opo, tinatatakan po namin ng logo ng DSWD at ng Bayan ng Sablayan para siguraduhin at ipaalam sa lahat na ito'y proyekto at pag-aari ng Republika ng Pilipinas. Sa ilalim ng programa, hindi ito dapat bilhin inuman dahil sila'y mananagot kapag kanilang binili, at ito ay magsisilbi sa talagang kung ano yung purpose ng proyekto, ang paramihin, ang magkaroon ng kabuhayan ng mga katutubo. Dati po yung baka namin, naiakyat namin galing sa baba, nasa 15 piraso lang po. Pero ngayon sa tulong ng pamayanan, nagkakaisa, na pinalago namin, nasa 21 na po ngayon na piraso. Kami po ay nagpapasalamat sa tulong niyang pamahalan mula sa DSWD, bago sa LP, na nagtulong po sa aming mga kabuhayan. Gumanda po ang pamumuhay namin ngayon kasi sa tulong ng DSWD na binigyan kami ng magandang programa, gawa ng mga baka nga po, at may mga inaasahan po kami. Noon po ay sila ay nagkakaingin lang, wala silang inaasahan kundi pangangaingin lang. Dumating yung baka at alam nila na pagdating ng araw ito ay dumami, ay sila ho ay lahat ay makikinabang. Ang buhay nila ngayon ay masagana rin, hindi katulad doon talagang kahit isang tuka, pero ngayon ay naayos na nila unti-unti dahil sa ating pamahalaan. Salamat po sa mga binigay niyong pondo sa DSWD. Dahil sa inyong binigay na pondo ay nakita na po ng pamahalaan na talagang ito ay umangat at nagkaroon ng pagdami ng baka ngayon. Noon, malaya kami, kahit saan lang pumunta, kahit saan lang kami nagsuot sa gubat. Pero sa ngayon, malaki ang pagbabago namin. May pagkakaisa at may pagkakabuang pamayanan. Sa ngayon po, dahil may nagtuturo na rin po sa amin mga DSW, isa pong mahalagang bagay sa amin po ang ganito pong mga ibinibigay po ng DSW, dahil ang isip ng iba noon, kaya nagsilayasan sa pamayanan, walang inalagang ganitong ngayon. Kahit kung saan lang po tayo ngayon, dahil may pagkatiwala at magkakaisa, pag dumami, malaking tulong sa amin, sa mga pamayanan, sa lahat ng katutubo. Hindi lang po sa isa, kung hindi sa bang marami ang tao po ito. Sa mga barangay po at sa Sablayan, malaki po pagbabago sa amin. Tulad po yung mga bata, patuloy po silang nag-aral. Kami naman ay nag-alaga na ngayon. Kung saan kami pupunta, malaking bagay po sa amin. Kung dati ay medyo malungkot po kami, ngayon ay sumaya kasi may libangan. Pagkahapon, nakikita po namin ang mga baka na nandun sa bundok. Nagpapasaya din po sa amin kasi napapansin po namin may mga bakaan nga po kami na inaasahan. Yun po ang tulong ng ating DSWD. Mayroon po kaming bakaan na inaasahan para po sa aming matatag na kabuhayan. At dumating ang panahon na sila na ang magsusupply ng ating pangangailangan sa nutrihina, sila ang magsusupply ng ating pangangailangan sa pagkain, magkakaroon sila ng kabuhayan, ng kita mula dito. At dumating ang panahon na hindi na sila mahahamak ng sino man dahil sila mismo ay merong sariling pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Sa tulong ng DSWD-SLP, ang komunidad ng Sablayan ay patuloy sa landas ng tagumpay at pag-unlad.